ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos, na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksi mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at malasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan ng mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan.
Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga nakakapakinig sa aming programa. Ganon din sa mga nakakanood. Good evening po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 26. Nako, ang bilis ng buwan, no? Yung January napakahaba, pero ngayon, kamukat-mukat mo papatapos na yung buwan ng Pebrero. Kaya makakasama niyo na naman kami mga ka-aksyon, ang Aksyon Kababaihan dito lamang sa DZRH. Ang aming pong programa ay isang programa dito sa DZRH na nagbibigay ng spasyo upang pag-usapan ang mga issues ng mga kababaihan at ganoon din ng mga manggagawa. Ako po ang inyong kaaksyon, Marco Gohol, isang lalaking feminista na naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay medyo, of course, affected yung lahat ng mga manggagawa. Pero ngayon ay very recently lang, no, ay doon sa bandang Mindanao, sa may Davao Region. Ayan nga, pag-uusapan natin mga ka-aksyon, yung dagdag, yung umento sa sahod dyan sa Davao Region. Pero tingnan natin, ano ba yung pagtingin dito ng mga manggagawa, no? Ito ba'y sapat? Ito ba ay nakabubuhay? So yan yung pag-uusapan natin ngayong gabi dito, no. At tayo ay nag-imbita ng isang labor leader, isang babaeng leader ng union dito sa Pilipinas, no. Tinatawagan ko ang pangulo ng Pepsi Cola Employees Union. At siguro mas ipakilala niya yung kanilang organisasyon. Tinatawagan ko si Miss Mercy Abukayon na galing din sa Centro Davao. Miss Mercy, please introduce yourself and the union you're belonging to. Hello Marco, magandang gabi. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig sa DZRH, Aksyon Kababaihan. Magandang gabi sa lahat. Ako po si Mercy Abukayon po. Ako po ay Union President po ng Pepsi Cola Employees and Workers Union na nakabase sa isang planta dito sa Davao City. Kabahagi po ako, affiliate with FCCU. Ito po yung mga food and beverage. Nandito kasama po namin din ng Coca-Cola. Affiliated po ng aming labor center na sentro na nagkakaisa progresibong manggagawa. Yes, ayan. Ako po ay I always tell this naman sa ating program na nasa union din, no? Sa mga hotels, no? Tapos si Miss Mercy naman ay sa beverage, ayan nga, sa Pepsi Cola, no? So, we invited her dahil nga dito sa recently lang na balita doon sa dagdag sa minimum wage rate. Ayan, siguro Miss Mercy, para baka pag hindi nagsasalita, wag muna mag-mute muna tayo, no? Ayan, sige. So, yung mga manggagawa sa Davao Region will get 20 and 30 pay hike, no? 2 tranches ito. Yung isa ay sa this March and then sa September. Siyempre, mayroon difference din yung agriculture and non-agriculture. So, can you expound this, Miss Mercy, itong magandang balita na ito para sa Davao Region? Marco, parang sa tingin ko hindi magandang balita para sa mga manggagawa. Because we expected, hindi ito yung expectation ng mga manggagawa. Hindi ito yung sinasabi nating makaka-elevate sa kanila doon sa inflation. Napakaliit ng binigay ng na increase na ito, na hindi pa rin ito yung ini-expect ng manggagawa. Ang layo pa rin doon sa sinasabi nating living wage na nakakabuhay na sahod. So itong for agriculture, binigay nila 20 per day. At tapos 30, imagine ihahatiin pa ito sa dalawa. So from for the non-agriculture, from 13,693, so mangyayari magiging 14,000. Malayo pa rin dun sa sinasabi ng NEDA na a family of 5, at least you have 42,000 na monthly income. So napakalayo pa nung doon sa ating sinasabing
nakabubuhay living wage. Lalo na sa ngayon ay masyadong mataas na talaga yung mga bilihin at hindi na talaga nakaka-recover yung mga manggagawa. As mangyayari dito sa increase ng Davao Region from 505 magiging 525 for the actually yung mga kasambahay 1,500 yung magiging increase, so magiging 6,500 na. I see. So yung kasambahay ay meron ding wage hike, no? Yes, from 500 to 1,500. Actually, I have to correct myself. Oo nga, no? Parang na-realize ko na medyo maliit nga yun. Kasi dito sa NCR, parang kami nagkaroon din ng parang tranches ng increases. Yung isa, yung 50 na, well, relative dun sa mga previous na inilabas na wage hike sa mga minimum wage earners. Medyo malaki siya. Although, nang lumabas yun, just I guess less than a month after pinatay yung 200 pesos supposedly na legislated wage increase. 'Di ba? We can mamaya pag-usapan natin 'yan, no. Pero parang still fresh sa isipan ng mga manggagawa yung previous Congress kung saan nagpasa na yung House of Representatives at yung Senate ng magkaibang version pero they are willing to compromise. Pero we were all shocked when it was not been passed into law. So mamaya baka i-discuss pa natin yan. So yes, gusto kong i-correct din yung sinabi kong magandang balita. Syempre sa mga pangkaraniwang manggagawa, pagka merong increase, syempre maganda sa pandinig nila. Pero ang nakakalungkot, hindi rin naman nila hindi agad-agad nakikita ng mga manggagawa yung kumbaga value nito dahil kumbaga ang tagal naghihintay para sa wage increase pero yung pagtaas ng presyo ng bilihin tuloy-tuloy. So parang nung may dumagdag sa totoo lang pag kinumpute mo yung halaga ng presyo ng mga bilihin parang wala rin naman talaga. At sabi mo nga malayong-malayo pa doon sa sinasabi ng mga pag-aaral na nakabubuhay na sahod. Ayan, no. Sige. So, yun, inumpisahan nyo na pero yung inyong samahan, dahil kayo ay nasa union, ano ba yung pagtingin nyo dito sa ganito kababa na parang, tapos sinati pa, no? Ginawa pang 2 tranches. Ano ba yung pagtingin ng inyong samahan dito sa buong sistema kung saan nagkakaroon ng, kumbaga, di ba yung mga regional tripartite wage and productivity board, sila yung nagtatakda nito. Ano bang pagtingin nyo dito sa mga regional wage boards na ito? Hindi na nakakagulat talaga. Kasi I attended I think it's 2 weeks ago, yung public hearing for ng RTWPB. So, hindi na nakakagulat na may discussion, exchange of yung mga employer na nandoon and the labor. At the end, alam namin na it's a done deal. Hindi namin, ano na lang ito, formality na lang ito. Kasi, normally, pag may mga public hearing, hindi naman, ewan ko, I think, nagkakaroon naman ng minutes doon. No? But, hindi napapakinggan yung totoong mga hinaing, yung mga posisyon, hindi naman yung posisyon ng labor sector, hindi napakikinggan. Palagi na sila nakafocus doon sa mga SME. Kesyo ganito, may mga pwede naman sila mag-apply. Di ba? So, nakikita mo naman din na yung willingness ng mga employer, kung meron talagang mandate, they are willing to really give what it's really due for the worker. And yet, I don't know what happened during pagkatapos na. So, sa tingin ko, ito talaga parang parang yung ginagawang desisyon ng Department of Labor, itong mga pinapalabas ng mga wage. Parang parang respeto lang. But hindi tinitignan talaga kung ano talagang totoong kalagayan ng mga manggagawa. Bakit hindi nakafocus doon sa mga malalaking multinational companies na ang lalaki ng mga kinikita and even the SMEs. So,
nakikita mo din naman how often they bought cars, 'di ba? Hindi pa nga yung mga manggagawa hindi nga makapamasahe papuntang trabaho, pero sila ilang beses na hindi pa nga nasisira yung mga sasakyan, ang gaganda, ang gagara ng mga sasakyan. Tapos sasabihin nahihirapan silang magpa-increase. Hindi nila talaga pinibigay naman yung totoong fruit of yung Labor. share ng mga manggagawa. So nakikita mo talaga na even the gap, titingnan mo yung gap, yung disparity ng laki ng sahod ng mga nasa like managers and this minimum wage earner. Ang layo talaga. Yeah. Pero bakit mas nakafocus sila doon? Bakit hindi nila bigyan talaga ng totoong ginhawa yung mga manggagawa? Na sila talaga yung nandoon sa, kung sasabihin natin yung trabaho nila ay nandun talaga sa hard labor. Yeah. Na hindi talaga nakakaupo lang yung mga managers. No, I have nothing about mga managers But try to think, bakit hindi na gawin natin ng equality sharing of the fruits? At saka yung mga income nag-accumulate lang. So bakit tinitignan yung sa kabuuan at yung totoong pangangailangan ng manggagawa? Bakit hindi na-address ng yung mga labor, yung mga work mismatch pa? Hindi aside from this problema sa sahod, yung mga trabaho pa ng mga manggagawa ay hindi pa nagmamatch doon sa kanilang sinasahod. Yeah. I agree with you, Miss Mercy. Doon sa kakatune in lang ang pinag-uusapan po namin dito ay yung kamakailan nga na balita na magkakaroon nga ng wage hike doon sa Davao region, no? So 20 pesos para sa agriculture and 30 pesos para sa non-agriculture. But here, Miss Mercy Abukayon from the labor group PEU FCCU Centro, she's saying na batay sa kanilang samahan, tingin nga nila ay hindi ito sapat at napakaliit ito at mukhang doon sa tripartite body na nagdesisyon dito, mukhang mas nanaig yung interest na naman ng mga employer. Which I agree sa sinasabi mo, Miss Mercy, na sa totoo lang, yung mga again, ako rin ay walang against sa mga part ng management. Pero syempre, kayo nga yung nagmamanage . So, ibig sabihin, sa totoo lang, kayang-kaya ninyong i-budget na while kumikita yung kumpanya, or sorry, I'd rather say na ibinibigay mo yung nararapat para sa mga manggagawa and yet kikita ka pa din. 'Di ba? Kasi kaya lang naman mababa ang sahod ng mga manggagawa kasi gusto palagi mas mataas ang kita at syempre mas malaki ang sahod ng mga nasa taas na yung mga managers. So, kaya talagang tingin natin laging natatalo yung mga manggagawa. So again, ang pagtingin ng labor groups dito, specifically ng grupo nila Miss Mercy ay hindi sapat itong inilabas na wage hike for the minimum wage earners sa Davao region. Ayan, sige. Miss Mercy, you are from the union, no? Kagaya ko, sa union din kami sa mga hotels. Kayo sa beverage, no? Ano ba yung kahalagahan ng pag-union? Kasi ito maganda mga ka-aksyon na mapakinggan ninyo, no? Kasi yes, merong minimum wage at batas yan, no? Pero sabi ng batas, yan yung minimum. Ang ibig sabihin, huwag ka lang bababa dyan. Pero hindi sinabi ng batas na yan lang dapat ang binibigay na sahod. At sa inyo bang karanasan, Miss Mercy, baka ito yung magandang opportunity to discuss to our listeners, ano ba yung relevance o significance ng union, specifically dito sa mga pag-determine ng wages, ng benefits, ng rights, etc.? Yun nga, isa pa ding usapin, no, Michael. Kung etong yung union density ay medyo bumababa pa rin din. Kung na-organize lang sana yung mga magagawa, hindi na sila, they can negotiate their wages kung may union, di ba? Gaya sa amin. Actually, hindi naman ito masyadong usapin ng mga organized. Etong mga kawawa talaga, itong mga contractual, if only din tinutukan ng Department of Labor, yung mas paigtingin yung pag-oorganisa
allowing the union to join, at saka etong contractualization, which is eto talaga yung malaking hadlang. Kasi when you have a union, you can negotiate. Ano yung nakikita mo kasi, when you have a union, nakikita mo eto yung kinikita ng management. Ay, malaki pala. So, Yeah. you can negotiate na ito yung dapat sa amin, ito yung share namin. Kasi ito yung na-accumulate, yung billions na yung na-accumulate nyo eh. Tapos Yeah. ito lang yung ibibigay nyo. So, kaya nga kahit even in the beverage, ang dami pa rin mga contractual. Pinaglaban na namin yan in 2026. Kaya nga na-red tag kami. Pinaglaban namin yan, 102 casual ang na-regular, Wow. na ngayon ay kasali na ng union. And they enjoy. Pero paano yung mga naiwan? Meron pa rin naiiwan eh. Kasi eventually, pag once na it's either may mag-resign or minsan hindi nila muna papalitan, gagawin nilang casual. So, yun malaking talagang bagay sana, yung pagtulong din ng Department of Labor para doon sa mga employer to understand. Also, alam naman nila na it's a law na you can organize, you can join a union, you have the right to join a labor union. Sana din instead of, kasi may mga cases na kami na we filed for labor only contracting, and yet pagdating dun sa final decision ng director, kahit sinabi na ng inspector na LOC yan, and yet dun sa binibigyan talaga nila ng pabor yung mga employer na yung ganun ba, di ba? I see. They understand na kasi kung na-organize lang yung mga workers, hindi na sila hihintay o parang hihintay sa awa ng dole na magbigay ng mga wage increases. Because Yeah. they can negotiate. They can join with union, collectively negotiate for their rights. Kung ano yung nararapat sa kanila na share. Yes, primarily yung kanilang wages nga So ako nga again, ako ay from the unions din, pero sa hotel and restaurants kami So for our listeners na mga workers sa beverage, you can reach out kay Miss Mercy sa FCCU. Yan. Sa amin, dito naman sa mga hotel and restaurant workers, you can reach out to us, National Union of Workers in Hotel, Restaurants, and Allied Industries. We are also present in Facebook, you can message our page. Maganda yung binanggit ni Miss Mercy kasi kapag wala kang union, yun yung ibig sabihin ng unorganized. Ibig sabihin, naghihintay ka lang kung either yung itakda ng batas na minimum wage o kaya naman kung ano yung sabihin o ibigay ng employer mo. Again, i-highlight natin ito, yung sinabi ni Miss Mercy kanina. Sa Pilipinas po ay constitutional right ng kahit na sinong empleyado ang sumapi sa union at makipag-bargain collectively para sa kanilang wages, rights, benefits, etc. So again, for all the workers listening to us, kasi napakababa ng union density sa Pilipinas, we encourage, kasi yung dole, sabi ni Miss Mercy, parang nakukulangan yata. So pagtulungan natin, we encourage yung mga empleyado, karapatan niyo po magbuo ng union so that yung inyong sahod ay nakadepende sa kung ano o magkano yung inyong manenegotiate with your employer. Kasi pag union kayo, may right kayo para makipag-negotiate for your rights, benefits, including of course primarily yung inyong Working condition. sahod and working condition of course. Ayan. Sige, Miss Mercy, kanina nabanggit ko na initially. And we're talking of the wage hikes. Sabi nyo nga, ang baba nung inilabas sa Davao region. Sa tagal ng inyong pakikipag-usap at ng huli pang wage increase, ang layo, lalong lumalayo doon sa living wage na sinasabi. Ano ba yung panawagan ng labor groups talaga dito, Kasi kung syempre maghihintay lang tayo na maghihintay sa mga regional tripartite na wage increases, mukhang pautal-utal. Ano ba yung panawagan ninyo dito? So,
Talaga from ano yung pagsulong natin doon sa legislative wage, yung talaga yung tingin natin na ito yung makakatulong na malaking lift, malaking pag-angat. Hindi man ito enough, yung 200, not yet enough. Kasi kung 13,000 and you add with the 200, that's more or less 5,000 something. So, kasi 42,000. 2,000. 5,000. Yeah, 5,000. Yeah. So, kailangan mo pang, may kulang ka pa. Kasi even, ang sinabi ng NEDA, combined na income ng family. But, alam naman natin dito sa Pilipinas, it's either isa lang yung nagtatrabaho. Dahil nga din yung employment talaga medyo hindi rin ganun kaganda yung dati. Limited, no? Limited yung... Very limited. Yeah. So, yung talagang panawagan natin na yung maipasa na yung legislative wage. At saka syempre gusto natin yung national wages. National, hindi yung regional. Hindi ko din maintindihan kung bakit magkakaiba yung... At titingnan mo barn, eto yung barn kung cost of living ang pinag-uusapan. Barn yung pinakamataas sa cost of living and yet sila yung pinakamababa. Diba? So I don't understand kung bakit may mga buwagin na itong mga regional at gawin na itong national. Yes. Yeah. Kaya yan din yung isa sa dahilan kung bakit nagpupuntahan dito yung mga kababayan natin sa probinsya. Kasi syempre, nandito rin yung ang kanilang pagtingin ay masagana dito sa NCR opportunity, which is hindi totoo. Binanggit nyo na nga kanina, very limited din ang job opportunities. Tapos, dahil nga dito mataas yung relatively yung minimum wage. So, kung gusto talaga natin na maiwasan din siguro somehow yung overpopulation dito, dapat talaga ay buwagin yung regional wage boards, di ba? At national na lang para yung mga investors din hindi rin dito lang sa Pilipinas sa NCR naka-centralized, no? Para hindi na kami tinatawag na Imperial Manila, no? So dapat merong kumbaga equal opportunity din sa iba't ibang mga rehiyon sa buong Pilipinas. Ayan, bago lang tayo magtapos, batiin ko lang Miss Mercy yung mga ilan dito, tapos kung meron kang huling mensahe para siguro sa mga nakikinig sa ating mga manggagawa, sa mga nasa gobyerno, no? Sige, basahin ko lang ilan sa mga pagbati dito. Si Romel T. Livid. Ayan, happy Thursday po sa ating lahat daw. Mabuhay po tayo. Si Kuya Larry Javier is watching to us. And Miguel Falier Villa is also listening. Ayan, Miss Mercy. So, any message doon sa ating mga listeners na mostly ay mga manggagawa at siguro baka sa ating gobyerno? So, yung mga panawagan natin sa labor group, try to think na ang paglago ng ekonomiya ay nakasalalay din doon sa how healthy, how living is the workers also. Because there's a chain reaction workers is also a consumer din siya. So, etong lalago yung ating ekonomiya kung malago din yung pagkatao ng mga Pilipino. So, kailangan na ipasa na yung talagang nakabubuhay through the legislative wage increase, nakabubuhay na sahod dahil ito yung nakalagay sa ating konstitusyon. Ito yung nakalagay na kailangan natin mabuhay na may dignidad, nabubuhay at we have time also to relax. Yeah. Ito yung basic na right natin bilang manggagawa. Yeah. And it's the responsibility of the government to provide that. Yes. Hindi pwedeng na yung mga manggagawa ay parang namamatay na sa gutom. Nagkakasya na lang, no? And this criminality also is related to this poverty. And everything is interrelated. So kailangan action na yun. Hindi totoo yung mga pananakot na mag-close, magkakaroon ng redundancy. It's not true because even us, we negotiated higher
times 3 higher than what the DOLE or minimum wage increases. Hindi naman nag-close yung aming company. Yeah. It's not true. Yes. Yun lang. Thank you so much, Miss Mercy, doon sa direct na message na ito. So panawagan sa ating gobyerno, no? Hopefully this Congress ay maipasa na yung legislated wage increase. And of course, yung security of tenure. Kasi syempre, hindi naman sapat na mayroon ka lang nakabubuhay na sahod. Dapat may kasiguraduhan ka din sa iyong trabaho. So thank you so much for joining us, Miss Thank Mercy. you, Pasensya na Marco. at sa gabing programa natin, but we appreciate your presence in our program. Thank Maraming you so salamat much. sa pagkikinig mga kasama. Ayan. Thank you so much po sa ating mga ka-aksyon na nakinig at nag-tune in sa ating programa. Samahan nyo kami every Thursday from 10 to 10:30 p.m. Ang Aksyon Kababaihan dito lamang sa DZRH. Good night and stay safe.